Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Ngayong umaga po, ito po ang latest update natin para nga po dito sa minomonitor natin na si Bagyong Ada. Si Bagyong Ada nga po ay patuloy pong bahagya pang lumalakas at yung kanyang lakas nga po na malapit sa pinakasentro ay nasa 55 km per hours, malapit po yan sa pinakagitna at may pagbugso na po yan na abot na 70 km per hour. At ito nga po as of now, ayon pa rin po sa ating European Center ng Advanced Weather Forecast, mababa naman po ang tsansa ng landfall scenario sa ngayon. Subalit pag-akyat nga po niyan sa parte ng eastern section ng Luzon, itutulak po yan pabalik nitong northeast monsoon o nung ating amihan dahil posibleng ang bigla ang lalakas yung pagbugso nung ating amihan. Expected na nga po natin yung mga storm wind signal number 1 sa eastern section nga po yan ng Visayas at ng Mindanao dahil nga po dito kay Bagyong Ada. Ito naman po yung expected nga po natin na ngayong araw, so nasa 50 to 100 millimeters nga po sa northern Samar, eastern Samar, Leyte at maging dito nga po sa may southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur. So expected nga po natin yung mga pag-ulan at within 24 hours rainfall forecast nga po posible nang umabot yung 100 to 200 millimeters per hour sa may Catanduanes, Northern Samar at Eastern Samar. Habang 50 to 100 millimeters naman yung ulan dito naman sa Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Island, and Surigao del Norte. Kaya ingat nga po at maghanda yung ating mga kababayan dyan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, expected na nga po natin by tomorrow. Ito po ay nasa eastern section na po ng Visayas at pagdating po ng January 17, ito po ay mas lalakas pa, nasa eastern section na nga po yan ng Sorsogon. At pagdating naman po ng January 18, nasa northeastern portion na po yan ng Catanduanes. Pagdating naman po ng January 19, nasa eastern section na po yan ng Central Luzon. At pagdating po ng January 20, dito makikita nga po natin yung paglakas nung northeast monsoon o nung amihan at makikita natin dito kung paano siya itutulak dahan-dahan muli pababa. Pagdating po ng January 21, nasa eastern section pa rin po yan ng Central Luzon. At pagdating po ng January 22, dito po itutulak na po yan pababa at nasa eastern section na muli yan ng Bicol region. By January 23, nasa eastern section na po yan ng Visayas as a low pressure area at by January 24, balik po yan dito sa eastern section ng Surigao. Pagdating po ng January 25, tuluyan na nga po yung posibleng malusaw pero bagamat mawawala yung bagyo, makikita naman po natin yung shear line ay magdudulot po yan ng pag-ulan sa Bicol region at sa Visayas, kaya posible pa rin po tayo makaranas ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Maging handa nga po yung ating mga kababayan sa parte ng Bicol region at ng Visayas dahil nga po sa posibleng matindi pang mga pag-ulan. Inulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.